Isang magandang umaga po sa bawat isa. Kamusta po ang pagtulog? Praise God. Sabi ako ni Pastor V, plano po natin or decision po natin ang ating pagtulog. Pero sa ating paggising, si Nanay Baby po ang gumigising. Amen. Praise God. Kasi bakit instrumento po siya ng ating Panginoon. Siguro po hindi siya pumasok sa door, baka natulog pa po ako ngayon. Praise God. Isang mabuting bagay po ang bawat isa po sa atin. Amen. Hindi po natin alam na yung katabi po pala natin ay ginagamit ni Lord para po sa ating sitwasyon. Kaya sa lahat ng bagay, anumang pagkakataon o anumang niloob ni Lord, tayo po ay magbigay pasalamat sa lahat ng kanyang ginagawa. Kuminsan hindi po natin maintindihan yung sitwasyon. Kuminsan, hindi sang-ayon sa atin ang sitwasyon. But then, sabi nga ng Romans, lahat ay may purpose. At nire-ready tayo ni Lord para po sa bagay na yun. And then, sige po, dako po tayo sa salita ng Panginoon na matatagpuan po natin mula sa Book of Matthew, chapter 4, verse 11. Matthew chapter 4 verse 11. Sabi niyo po dito, basahin ko na lang po sa version na NIV. Sabi niyo po, then the devil left him and angels came and attended him. Tayo po isang daling manalangin. Dakilang Ama at mapagpalang namin Diyos, salamat sa iyo pong kabutihan na amin pong natatanggap, Panginoon. Salamat sa iyong mga salita na amin pong mapag-aaralan, Lord God. Again, Lord God, ito po yung salita, O God. And let your Spirit, let your Holy Spirit reveal on us kung ano po ang nais mo para po sa amin na matutunan, O God, at amin po may apply sa aming pamumuhay. Maraming salamat, O Diyos. Ito po kami samad dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. So, ito po ay pertaining sa temptation. Pero before that, I have a short story lang naman mga kapatid. About po sa temptation. Meron po akong story na dala para sa inyo. Meron pong isang amo. Pangalan niya po ay Timothy. Kunyari na po, hindi nyo kilala. Kasi wala po sila dito, bebenta ko po sila. So, may pangalan po ng amo ay Timothy. At may alaga po siyang unggoy. Opo, pangalan niya po Albert. Amen. So, itong si Timothy, binili na niya si Albert. Meron po kasing saging sa lamesa. Sabi niya, Albert, meron po doon isang saging sa lamesa nila. Sabi niya, Albert, wag na wag mong kakainin ang saging. Sabi niya po doon kay Albert, kasi bibili ako ng chocolate kasi isasawsaw ko yan, kakainin ko. And then, lalabas ako at wag mong kakainin. Tapos, bago lumabas si Timothy sa pinto, sabi niya, Albert, huwag mong kakainin. 3 beses niya pong pinaalalahanan si Albert na huwag kainin yung saging. At ang sagot ni Albert ay, opo. Ngayon, nung nakalabas na si Timothy ng pinto, nakalayo na siya, siguro around 5 minutes nang naglalakad, si Albert napatingin sa saging. Ulit, isang unggoy na ang pangalan ay Albert. Nakatingin sa saging. Amen. Ngayon, yung saging dilaw. Lakatan. Amen. Hallelujah. Masarap sa mata. Masarap sa mata. Ngayon, si Albert nasa malayo. Tinitignan yung saging. Di naman sinabi, sabi ni ng among Timothy, di naman sinabi bawal tignan. So ina-admire niya. Kulay dilaw, lakatan. Amen. So, tinititigan niya talaga. Talagang masarap tignan yung saging kasi unggoy siya eh. Alam naman natin na unggoy hilig sa saging. Pagtapos niya, ito pa siya. Sabi niya, di naman masama kung hawakan ko. Lumapit siya ngayon. Nawakan niya. Makinis. Wala pong batik-batik. Maganda po yung pagkakulong niya. Buksan niya.
Siguro nahulaan niyo na po. Ngayon, sabi niya, hindi naman masama kung babalatan. So, basta hindi, kakainin. Binabalatan niya na po yung saging. Naamoy niya na po yung aroma ng saging, mga kapatid. Sabi niya, basta hindi kakainin. So, inaamoy-amoy niya pa yung saging. Hanggang sa ending, kinain yung saging. Pagbalik ng among Timothy, nagagalit. Bakit? Di ba sabi ko sa'yo, huwag mo kakainin ang saging. Pero unggoy po kasi si Timothy, ay si Albert, kaya hindi po matiis. Temptation is like this. Huwag na po tayo mag-take ng first move kung alam natin matitempt na tayo. Amen. Huwag na tayo mag-take pa ng unang hakbang. Kasi baka pangalawang step kaya pa natin mabalikan. Hindi ka natatantanan ng diablo pag ganyan. Para po yun sa panliligaw. Ang lalaki pag nanligaw, pag nalaman niya na, ay, hindi ako narinig ha, may pag-asa pa to. Tutuloy at tutuloy niya hanggang sa magkatuluyan. Si Satan din. Kapag alam niya, ay, may pag-asa ako dito. Titirahin po tayo ng titirahin ni Satan hanggang ma-engage po tayo sa kasalanan. Ganun po nag-work out. Temptation. Pangalawa pong illustration ko yung kwento po ni Pastor Vic. Amen. Yung compromising kahapon. Na nung una dahil sa 1,000 na pag-compromise na nangyari. May kompromisyo na nangyari. At naitama naman later. Kasi bakit? Word of God yung ginamit. Hallelujah. Makikita po natin the same scenario kay Jesus Christ when He was sa wilderness. Jesus Christ, the 40 days fasting, walang tubig. For sure, desierto po kasi wala po talaga tubig doon. And then, wala po siyang pagkain kasi fasting po yun. So, gutom po si Jesus Christ. Gutom si Jesus Christ. For sure, pagod si Jesus Christ. Mahina ang katawan ni Jesus. Sa madaling sabi. So, in-interrupt ni devil si Jesus Christ through temptation. Paliwanag ko lang po, temptation, ang aim po ng temptation para mahulog ka. Ito po yung pinakaiba niya sa test. Sa test po, gusto nating malaman kung papasa po tayo. Yun po yung test. Temptation po is, ang pinaka-aim yan, para malaglag ka. Or para hindi mo mapasa, yun. Yun po ang aim ng temptation. Kaya, God never tempt anyone sa atin. Hallelujah. Kasi ayaw niya lahat na mag-fail tayo. Kaya, tinetest tayo ni Lord. Kasi bakit gusto niya pumasa po tayo sa mga test na ibinibigay sa atin ng Panginoon. So, si Jesus Christ, tinempt po siya. Kasi bakit ayaw ni Satan na darating yung panahon na si Jesus Christ ay yung mag-ahari. Kasi alam niya si Jesus Christ ang mag-ahari. So, anong ginawa niya? Gutom si Jesus Christ physically. Gutom po at pagod, uhaw si Jesus Christ. Ano po sabi niya? Sa Matthew chapter 4 verse 3, sabi niya, if you are the Son of God. Yes, Satan po, alam mo na si Jesus the Son of God. Paano pa kaya tayo mga kapatid? Amen. Satan po, aminado. He is the Son of God. Sabi niya, if you are the Son of God, turn this stone into bread. Hallelujah. Gutom po si Jesus Christ. Pagod, galing sa fasting. And then, tinatempt ni Satan through bread. Through bread. Unang punto ko po dito, Jesus Christ tempt physically. Una po, through His physical appearance, tinempt po si Jesus Christ. Sometimes sa atin po, yung mga kahinaan po natin,
Kung minsan, yun po yung ginagamit ni Satan para gawin natin yung mga mali na bagay. Amen? Diyan pa po ba kayo para ano? Kung si Pablo po nag-preach, tas natulog, mataas pa man din po yan. Di po ako si Pablo, baka di ko po kayo mabuhay. Amen? Ano lang po, papagising. Hallelujah, na yung kahinaan po natin ginagamit ni Satan as his advantage. Hallelujah. Kaya mahirap para sa tao ma-overcome ang temptation dahil po sa sitwasyon. But then, remember, may isa pong sagot. May isang ginamit lang po si Jesus Christ sa sagot. Sa verse 4, sabi niya po, it is written. Always remember ang word na to. It is written. Sabi niya, but man shall not live by bread alone, but every word that comes from the mouth of God. Remember mga kapatid, kung ilang beses babanggitin ni Jesus Christ sa lahat ng temptation niya, yung it is written. Hallelujah. Ang tao, hindi nabubuhay sa katawan lang, sa tinapay lang. Bagkos sa lahat ng salita na lumalabas galing sa ating Panginoong Diyos. Amen. Higit na mahalaga ang buhay kaysa sa pagkain, mga kapatid. Yun ang ginagawa ng ating Panginoon para sa Kanya na ma-overcome yung temptation. God uses the Word of God para malabanan yung temptation. Amen. Hallelujah, babanggitin ko na po agad. Kung wala kang Word of God, hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi ka nakikinig ng maayos sa preaching, ano yung gagamitin po natin panlaban sa Satan? Ano po gagamitin natin panlaban kay Satan? Wala ka nga ng bagay na yun. Barilan niyo na banal, hawak mo kutsilyo. Ano laban mo? Praise God, naunawaan niyo po ba yung ibig sabihin? Wala po tayong something na kaya ibigay sa tao kung wala naman tayo. Amen. Kaya, higit na kailangan yung salita ng ating Panginoon pertaining sa temptation. Pangalawa po, Jesus Christ stand by His authority. Una sa physically, bumagsak si Satan. Hindi niya kinaya si Jesus Christ. Dahil physically na-overcome. Kasi yan, 40 days na pass. At hindi nagwagi si Satan through that. Ngayon, through His authority. Sabi ni Satan used the Word of God to tempt Jesus to fall down in the Jerusalem. Na tumalon doon sa Jerusalem. Satan used the Word of God. Baka mas alam pa ni Satan yung Word of God kaysa sa atin. Amen. Mga kapatid, maraming alam po si Satan na Word of God at maaari pong ito ang gamitin niya para sa atin na mahulog sa temptation. Amen. Marami pong false teaching, mga kapatid. Tama po ba? Depende po yan sa pagkakaunawa. Amen. Kung di po natin alam yung Bible, baka nahulog po tayo sa mga false teaching. Hallelujah. Kaya higit na kailangan dapat nating malaman yung Bible kaysa sa mga dumadating na turo. Kasi bakit? Ito po yung magiging basehan natin, mga kapatid. Kung wala kang magiging basehan, ano ang panlalaban mo doon sa teaching na yun? For sure, sasama ka na lang. Kasi bakit? Empty ka. Wala po tayong pinagbabasihan. Hallelujah. At kung tayo puno ng salita ng ating Panginoong Diyos, malabo po tayo mashaken. Mahirapan po si Satan na tayo po ay mashaken. So, Satan used the Word of God. Sabi niya, sa Psalms chapter 91,
Yun po yung pinaka-kinote niya. Psalms chapter 91, verse 11 to 12. Dinala po ni Satan si Jesus Christ sa taas ng templo. Then, sinabi niya, tumalon ka dyan. Tumalon ka dito. Kasi bakit? Alam ni Satan yung plano ng Diyos Ama na pagliligtas. Kaya gusto niyang mamatay si Jesus Christ through sa pamamagitan ng kalooban ni Satan, hindi sa kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos, na pagkamatay ni Jesus Christ sa krus, yun po ang kalooban ng Diyos. Pero ang kalooban ni Satan, tumalon siya doon at mamatay. Amen. Yun po ang kalooban ni Satan para sa kanya. Pero ang nagwagi ang kalooban ng Diyos. Namatay si Jesus Christ through the cross of Calvary for us to be saved. Hallelujah. So, tinan po ni Satan na tumalon. Sabi niya, pag tumalon ka dyan, yung mga anghel tutulungan ka. Ayun yung sabi ng salita ng Panginoon. Kung may, sabi niya, sabi siguro ni Satan, sabi sa Psalms 91 verse 11 to 12, na kapag tumalon ka dyan, kukunin ka ng mga anghel. At yung mga paa mo hindi sasayad sa lupa. Pero anong sabi niya ni Jesus Christ? It is written. Amen. For the second time, sabi niya, it is written. Do not put the Lord your God into test. Wag po natin susubukan o susubukin ang Diyos. Amen. Sabi niya kay Satan. Kasi bakit? Wala naman makakapantay kay Jesus Christ. Sino ang katapat ni God? Hindi naman si Satan. God minus Satan, hindi naman. Higit, kahit sa lahat, higit si God. Sa buhay ng tao, hindi si Satan ang kalaban. Walang makakahigit sa Diyos. Tanging Diyos lang po ang higit sa lahat. Praise God. For the second time, God used the word, it is written. Nasusulat. Siguro may idea na kayo kung paano po natin nalabanan ng kaway. It is written. Amen. It is written. Then, for the third time, nasa third part na po tayo. Hindi po nagwagi si Satan sa pamamagitan ng physical gutom ni Jesus Christ. Pangalawa, through authority. Utusan mo yung anghel mo na kunin ka kapag nalaglag ka. Diba? Do not test God. Sabi po ni Jesus Christ. Which is, yung sinabi niya kung do not test God, makikita po natin yung Deuteronomy chapter 6, verse 16. Doon po makikita yung passage na yun. And then for the third time, dinala ni Satan, si Jesus, sa mataas na bundok. Ano naman ginamit ni Satan? Possession. Property. Sabi niya, halimbawa ganito na lang para makita niyo rin. Nakikita mo yan? Lahat ng nakikita mo, ibibigay ko sa'yo. Kapag nag-bow down ka sa akin, sabi ni Satan, kay Jesus Christ. Lahat ng bagay, ibibigay ko sa'yo. Kailan po ba naghari si Jesus Christ? Hindi pa po yung nabubuhay siya. Naghari po si Jesus Christ yung nabuhay siyang muli. Doon po nag-umpisa ang reigning ni Jesus Christ. Nung muli pong nabuhay siya. Nilabanan niya po yung katawang lupa at napagtagumpayan niya yung katawang lupa hanggang sa muli siyang nabuhay. Doon po nag-umpisa ang paghahari ng ating Panginoong Kristo. Amen. Kaya ano sabi niya? Buhat na tayo ay nagkasala o buhat na si Adan ay nagkasala, tayo po yung pagmamayari ni Satan. Tayo po yung pagmamayari ng dark forces. Kasi bakit? Tayo po yung alipin na kasalanan. Bago po natin na-meet si Jesus Christ. Tayo po yung alipin ni Satan, sa madaling sabi. Kaya ano sabi niya? Ibibigay ko sa iyo lahat ng mga bagay na ito. Kapag nag-bow down ka sa akin.
at sinamba mo ako. For the third time, na sinabi ni Jesus Christ, get behind me, Satan, for it is written, hallelujah, worship the Lord your God and serve Him only. Makikita po natin yan, dun lang po sa chapter 4, verse 1 to 11. God uses His word, the word of God, to overcome all temptation na meron siya, na naranasan niya. Hallelujah! Lahat ng temptation, ang ginamit ni Jesus Christ ay salita ng Panginoon. Ang salita ng Panginoon, Ephesians chapter 6, verse 17. Sinabi po doon. Suotin, ang concept po niya yung as a warrior. Yung helmet of salvation, breastplate of righteousness, belt of truth, sandalias of peace, shield of faith. Lahat po yan. Pang-cover. Tama po ba? Breastplate, helmet. Lahat po yan pang-cover. Ano yung pang-opensa natin? Only the word of God. Only the sword of God. The word of God. Yun lang po ang tanging pang-opensa natin. Kahit na kumpleto ka ng baluti, pero wala kang word of God, paano mo mapupuksa yung kaaway mo? Ano, batuhin mo ng kalasag? Mamamatay ka, ha? Mamamatay ka. Amen. Kung gusto po natin subukin kung gaano katalim yung word of God, wag. Kasi tumatagos po ito sa kaibuturan ng ating kaluluwa. Amen. Sabi ng James, tumatagos po ito. Hebrews. Amen. If we use the word of God, then ito po yung sa James. Resist the devil and he will flee from you. Amen. Kaya sa atin, mga kapatid, for us to overcome the temptation, use the word of God. Use the word of God. Katulad po na sinabi ko kanina, ano po yung panlalaban natin kay Satan? Kung wala naman po tayong word of God. Kung wala naman po tayong may ibabato sa kanya. Sabi ni, wala na. Sabi sa salita ng Diyos, wait lang, hanapin ko. Amen. Lahat ng bagay, even Bible, masisira. Pero yung word of God na tumanim po sa ating puso at naiukit sa ating mga puso, hindi po mawawala yan. Never po mawawala. Kung puno-puno po tayo ng word of God. Hallelujah! Kaya, it is important. Sabi nga, basic pa nga ito eh. Basic na training ng mga, sabi sa mga Bible student, ito yung pinaka-basic training namin. Read your Bible, pray every day. Read your Bible, pray every day. Madali pong sabihin niya, mahirap maging consistent. Pwedeng 1 day, 2 days, 3 days nagbabasa ka. How about in the other day? Consistency po magiging kalaban natin sa pagbabasa nating Bible. Pero remember, mga kapatid, ito po ay basihan ng ating pananampalataya. Hallelujah! Kaya, huwag po natin kalimutan ang ating, especially ang salita po ng ating Panginoon. Dito po ako magtatapos. Tayo po ay manalangin. Dakilang Amang mapagmahal, salamat o Diyos sa iyong mga salita. Through the life of Jesus, Panginoon, nalaman po namin, O God, na for us na overcome ang temptation, kailangan po namin itong labanan sa pamamagitan ng iyong mga salita, O God. Lord, kami po'y nagpapakumbaba, O Diyos. Patuloy niyo pong ipaunawa sa amin ang iyong salita. Nalubusan po namin maunawaan ito. At magamit namin in the future purposes, Lord God, na darating kami sa gitna ng temptation, Lord God, darating kami na atake ang away, Lord, may mapanghahawakan kami, O God, na iyong mga salita, O Diyos, at hindi namin bibitawan.
ang mga bagay na ito, O Diyos. Maraming salamat, Panginoong Jesus, sa iyo pong pagsama sa amin. Maraming salamat, O Diyos. Ito po ang isang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.